isipin na yung dito ka nagmula, yung pagkakata mo na dito ka. Paraguan ko no? Kabarya ako try! Try, jawab ka, arip kahoy! Nadali kayo today! Jesus, Nadali! hindi, abo. Mahaba tayo magtukod. Oo. Sabit na. Sabit na. Sa mga sandaling sumunod, matapos ang mapaminsalang pagsabog ng Bulkang Taal, libo-libong tao ang napilitang iwan ang kanilang mga tahanan at ang kanilang mga buhay ay permanenteng nagbago. Makalipas ang 4 na taon, kamusta na nga ba ang mga bakwit ng Bulkang Taal noong 2020? Ay! Palis na kayo. Nasaan siya, kuya? Mabago kami dating kay palis na. Ayun na, tama. Ha? Sa kabila? Ang turista ay ano, minsan wala doon, ibababa na doon. Pero meron dito kung dinadaanan na paang sa bulkan, maraming Pasiuding pala yun, may malabo na rin. Kilala ka, gawa ng bangka. Ano po yan, Nani? Parang wala pa pong mga ano dyan, mga halaman ho. Cover din nyo ang Yan na lang, mga talahib na yan, kaya mga talisay, bawal yung ano, bawal yung baklat. baging. Hindi mo na kilala? Tagal na po kayo hindi po nakabalik ho dito. nakabalik kami dito ay kuwan, 6 na buwan. Na nakakaputok ang bulkan. Pero dito yung malalakas sa loob raw, Oo. hindi yung nakabalik agad kinabukasan. Ay, naputok pa'y naroon agad. Ayun, nagsabi nga ang kanya kuwan. Sabi naman, hindi naman palsing kami sa bawat nila. Kaya yung Ay, di kami sa Alfonso. Kami doon ano din. Pag ang ID mo kinukuha, pag hindi ka pa nabalik siya. Nagtungo kami sa isla ng Bulkang Taal sa barangay Alasas sa Nicolas, Batangas upang balikan ang mga bakas na idinulot ng pagsabog ng bulkan sa isla. At alamin kung mayroon pa ring naninirahan dito. Doon, ang bahay namin dito dati, dito. Pero ang tindahan ko ba doon, sa dulo ng bundok na lang yun. Hindi ka makapaniwalang isang iglap lang para kang dinimulis ng bigla. Sa aming pagdating sa isla, nakausap namin si Norilyn Ako Aquino. si Norilyn Aquino. 37 years old. Kami po ay nakatira ngayon sa Barangay Bilibinuang, Agoncillo, Batangas. Nung panahon po nung pagputok ng bulkan, nasaan po kayong lokasyon in-evacuate? At ano po yung situation niyo po doon at ngayon? Kami umalis dito nung araw na pumatok ang bulkang iyon. Pumunta kami ng Laurel. Kaya lang halos mga alas 6 na yun ng gabi, hindi na rin namin kaya, mahigpit na ang gabok din. Nilipat kami ng Kalaka. Kaya lang hindi naging maganda ang sitwasyon namin doon dahil nung hapon dumating kami doon, siguro mga 11 p.m. Okay naman, may pakain. Pero nung umaga, ang pakain sa amin makamuting kahoy. Tapos maghapon kami hindi nakain. Mahirap, buntis ako noon. Tapos sabi ko, tapos may anak pa akong 3, pero hindi naman sila maliliit, malaki na. Tapos
tumawag yung kapatid ko sa akin. Kasi nag-aalala siya. Sabi niya, Neng, umuwi ka na. Kakawanin ko kayo dyan. Dito na lang kayo sa San Jose. San Jose, Batangas naman. Ginaw kami. Kahit na hirap sila pagpunta doon sa amin. Pagkaon sa amin sa Madalunot, Kalaka. Sa school. Kahit hirap na hirap sila, kinaon pa rin kami. Kahit na mahigpit ang gabok. Dahil alam niya, nag-aalala siya sa akin dahil ako'y buntis. Tapos yun, ilang araw kami doon, hindi rin kami nagtagal. Umuwi din kami kagad. Doon kami nagpunta sa isang kapatid ng asawa ko. Sa kapatid na bunso, San Luis naman. Yun, doon kami nagtagal. Siguro may 1 month kami doon. Ayos naman. Doon kami natira sa Born Again. Tapos yung Born Again, may kapitbahay na isang pamilya. Hirap kami. Kasi doon sa Born Again, ang hirap namin dahil siyempre madami kami, sari-sari tao. Halos hindi kami nakakakain din ng ayos. Dahil pangapangagaw. Tapos yung may isang pamilya, kinuha kami. Tapos binigyan kami ng sabi niya, sige dito na kayo sa amin tumira. Wala dito problema, mga gamit namin, gamitin nyo. Di yun, kami magkakapatid kung kami tumigil. Mabait sila. Yun nga, nung mga 1 month, umuwi kami dito sa Bilibid Bangay, February 14, ang aming pamilya. Tapos nagsimula kami, ang bahay namin okay lang naman. Pero walang bintana, walang pinto. Tapos nanganak ako dyan, ng May. Tapos mahigpit ang pinagdaanan, dahil mahigpit pang gabok. Ako'y babagong anak pa. Ang aming anak, binabalot ko ng kumot, binabalot namin ng kumot para wag lang magabukan. Kaya sobrang aming pinagdaanan. Paano po naapektuhan nung pagputok po ng bulkan, yung pang-araw-araw niyo pong buhay at saka mga ginagawa noon nung nandito pa kayo? Malaki kasi dito, okay lang kami dito. Yung normal lang, hindi kagaya dun sa kabila na siyempre ibang tao, ibang pakikisama na naman. Hindi kagaya dito, kami lang. Pamilya namin, magkakapatid, magkakapitbahay. Hindi kagaya doon na siyempre panibagong pakikisama dahil hindi naman namin sila mga kakilala. Kaya iba din. Hindi kagaya dito na kami rin lang ang magkakasama magkakapatid. Mayabong pa rin ang pangingisda na pangunahing hanap buhay ng mga nakatira sa paligid ng Bulkang Taal sa kabila ng kanilang paglikas noong ito ay sumabog. Nakausap din namin dito si Tatay Jimmy na dating kapitan ng barangay Alas-As sa isla ng Taal. Kung hindi po nakaputok ang bulkan, ay napakasarap ang paninirahan dito. Una sa turismo, marami rin kaming turista rito. At dito sa kabilang side naman, sa Talisay, ganyan din. Ang kabuhayan ay puro turista at saka palaistaan. So yun ang naging nangyari. Nung pumutok ang bulkan, nakawatak-watak. Ang problema po lamang namin dito bigas. Ang pangulam, dito na lang kinukuha. At saka nandito lahat halos yung kabuhayan na ika nga ay kaloob ng Panginoong Diyos. Ay mula noong pumutok ang bulkan, nagkaiwalay ang mga tao namin dito. Pero bumabalik-balik, dito rin naghahanap buhay. Malaki ding epekto yung pagkaputok ng bulkan. Una, na halos nawala na nga yung barangay. Bumabalik-balik nga lang ang mga tao dahil nandito yung kabuhayan palaging, kumbaga sa ko'y maalwan maghanap buhay. Pangingisda, at nagtatanim-tanim din dito noong araw. Sana ay wag na maulit yung pagputok ng bulkan. Baka balang araw makabalik uli yung mga tao at maging masaya uli ang aming barangay, mabuhay uli ang barangay at matipon yung mga taong talagang dito lumaki. Marami pa rin ang bumabalik sa isla para sa kanilang hanap buhay. Ang iba ay napagpasyahang tumira sa mga karating ng mga barangay upang hindi permanenteng mawalay sa kanilang mga kinagisnang buhay. Ngunit ang karamihan ay tuluyan ng nalayo sa isla. Ang mga bakwit ng nagdaang pagsabog ng Bulkang Taal ay kasalukuyang nanunuluyan sa mga relocation centers at evacuation centers na ibinigay ng gobyerno. Ang iba naman ay kasalukuyang nakatira sa kanilang mga pamilya sa mga ibang lugar tulad ng Cavite at Laguna. Sa kasalukuyan, isa ang barangay Talaibon sa may pinakamaraming tinanggap na mga bakwit sa buong lalawigan ng Batangas
Ayon sa Municipal Social Welfare Development Office Chief ng Ibaan na si Ma'am Emelia A. Tiamsim, ang provincial government ang nagdala sa mga bakwit sa bayan ng Ibaan at ang National Housing Authority ang nagbigay ng mga pabahay sa mga bakwit sa Seabreeze, Talaibon, Batangas. Dito, nakausap namin si Nanay Lorenza Pangilinan. Nung nalaman nyo po at nakita nyo po na sumasabag po yung bulkan noong 2020, nasaan po kayo ng mga oras na yon? Nasa isla po ba kayo? At ano po yung una nyong naging reaksyon? Naandun kami noong araw na nasabog ang bulkan dahil yung asawa ko ay ng tourism. Tumawag siya sa akin na umalis na daw kami dahil sasabog na yung bulkan at tumawag yung pillbox na level 3 na yung bulkan nung araw na yon, nung oras na yon. Hindi ako naniniwala dahil wala akong nararamdaman. Ang naano ko lang ay yung aming aso ay naghuhukay ng lupa, tapos yung mga ibon lipad ng lipad, yung dagat, lumutang yung mga isdang maliliit. Sabi nung aking patahan, madaming isda. Nainit na yung tubig sa baybay ng lawa. At noong panahon na nagkakarga na kami ng mga dadalhin namin sa paglikas, sabi nung anak ko, nanay, wag mong damihan yung dala mo dahil bukas babalik din tayo. Hindi ko inaasahan na kinabukasan, wala na kami babalikan dahil wala na. Lahat na ng kabuhayan, lahat na ng aming hanap buhay, apektado na lahat. Na hanggang sa ngayon, masakit pa rin para sa akin na makaalis kami doon. Doon ako nabuhay, doon ko naranasan yung maalwang hanap buhay. Doon ko naranasan na makapagpatapos ako ng aking mga anak sa pag-aaral kahit sabihin siya'y nasa bundok, kahit sabihin malayo sa bayan, hindi para sa akin mahirap ang pagtira sa gayong lugar dahil sobrang minahal ko yung aming lugar na iyon hanggang sa ngayon. Doon ako lumaki, doon ako nangarap, doon ako nagkapamilya kahit malayo yung naging asawa ko, pero yung damdamin ko talagang naandun pa rin. Sobrang hirap. Ang tagal ko bago natanggap na talagang dito na kami. Sasabi gusto kong tumira doon sa malawak ang aking nakikita. Hindi yung paggising ko yung nakikita ko puro pader. Parang hindi ako makahinga ng ayos dito. Sumabog siya ay araw dahil kung gabi, hindi namin alam kung mabubuhay pa kami dahil sa sobrang dami ng babanggaan mo sa laot. Kaya nagpapasalamat din ako sa Diyos kahit dinadanas namin sa ngayon itong mahirap. Hindi gayong kadali na tumira dito. Hindi mo alam kung paano ang pagkilos mo dito sa ibang lugar na hindi mo kabisado. Kaya hanggang sa ngayon ay ninanais pa rin ang puso ko na makabalik kami doon sa aming lugar kung saan ako lumaki. Karamihan sa mga taong naninirahan sa lugar na ito ay pagtitinda pa rin ng isda ang pinagkakakitaan. Ayon sa kanila, kinukuha nila ang mga isdang ito sa kanilang mga kamag-anak na naninirahan malapit sa lawa. Binabiyahe nila ang mga ito ng 1 hanggang 2 oras mula sa bayan ng San Nicolas patungo sa Ibaan. Bukod pa rito, mayroon ding mga ipinabot na tulong ang pamahalaan ng Ibaan, tulad ng pagbibigay ng cash assistance sa mga piling individual upang makapagtayo ng mga maliliit na tindahan, mga makinang panahi, practical skills training, at mga sustainable livelihood projects kaagapay ang DSWD, provincial at national government. Marahil ay nawala na nga ang mga makakapal na abo na bakas ng pagputok ng bulkan 4 na taon na ang nakakaraan. At ang bawat istorya ng pagbangon at katatagan na ikinubli ng mapait na nakaraan. Hanggang patuloy na hinahanap ng mga bakwit ang kanilang kinagisnang buhay sa isla. Isa itong patunay na hindi tuluyang nawala ang mga bakas na idinulot ng pagsabog ng bulkan. Kung papipiliin ko kayo sa buhay nyo ngayon o buhay nyo sa isla dati, alin po ang mas pipiliin nyo? Pipiliin ako at gusto kong bumalik sa lugar kung saan ako nagmula. Yun pa rin ang gusto ko. Yun pa rin ang aking gusto. Ay kung sa akin, sa galang akin at walang walang piningingilagang vulkan, mas maganda dito, gusto ko dito, kaysa sa bayan. Doon halos bili lahat, tubig, lahat na. Kaya napakaganda dito. Kung pagkakaloob ng Diyos na nanahimik ang vulkan, pagpapipiliin dito pa rin. Sa akin naman, yung makatapos sa mga anak ko. Para kung sakali, makapagbahay sila sa malayo-layo, para hindi na nila maranasan na naranasan namin. Sa akin,
Sa aming mag-asawa dito lang kami. Hindi na sila aalis, tatakbo, ganun.